Hinihiling ko si Brother Dondon na manguna po para po sa ating pong pananalangin. Brother Don. Sige po, tayo po ay manalangin. Ayan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umagang ito. Pagmuli ay lumalapit sa iyong presensya. Gabayan kami sa mga sandaling ito sa aming pag-aaral ng iyong banal na Espiritu. Sa paggabay po ng Holy Spirit, sa pag-aaral po namin ng morning devotional. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga nanonood sa mga sandaling ito sa Facebook Live, Lord in the Morning. Ngayon din po ang mga kasama po namin sa Lord in the Morning na sa kasalukuyan po ngayon ay may ginagawang detox sa Laguna. Panginoon, sila iyong gabayan, kasama po sila Pastor Ferdinand Bautista at sila po yung natin Panginoon. Ngayon din po kami dinadalangin na aming kilala ng aming mag-anak kaibigan sa mga sandaling ito na sa kanila pong mga task, mga gawain sa umagang ito ay nagampanan po nila at sa lahat na sila po ay yung ingatan at upang sila ay makarating ng safe sa kanilang tahanan, Panginoon, at makasama ang buong pamilya. Salamat din po, Panginoon, sa araw-araw namin mga gawain. Ingatan mo din kami, Panginoon. Ngayon po ay nag-aaral na po kami ng iyong morning devotional, mga salita na papalakas sa amin sa araw-araw namin mga gawain, Panginoon. Salamat sa lahat na pinatawad mo ng aming pagkakasala at kamali. Itong dalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Napuspos sa kanya, February 29, sa mga makalangit na dako. At kayo'y napuspos sa kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 10. Ang wangis ni Kristo sa atin ay isang dakilang katotohanan, isang praktikal na katotohanan. Hindi lamang ako isang bagay na mahal ng Diyos, na ginawa upang paglaruan ng mga tukso ni Satanas. Ako'y anak ng Diyos, isinilang sa masiglang pag-asa, malaki sa kawalang kamatayan at puno ng kaluwalhatian. Tayo ay mananahan sa Diyos, at ang Diyos sa atin. Ang kadalisayan na nasa atin ay katulad ng kadalisayan na nasa Diyos. Ang pag-ibig sa puso ko ay isang alituntuning buhay, tulad ng pag-ibig sa puso ng Diyos, at lahat ng kayamanan ng langit ay nasa aking pamamahala sapagkat ako ay tinubos ng dugo ng kordero. Tayo ay mga anak ng Diyos. Si Satanas ang maninira at si Kristo ang tagapagpanauli. Gagawin niya tayong mga kabahagi ng kanyang kabanalan. Hindi ginagawang liwanag ng Diyos ang kasalanan, ngunit hangad niyang iligtas tayo mula sa kasalanan. Walang kabagsikan, mahigpit na pagkasuklam o sama ng loob kay Hesukristo, at kung taglay natin ang karakter ni Kristo ay magkakaroon tayo ng kanyang larawan. Walang pagpilit sa atin sa kabanalan, ngunit nais niyang tularan natin ang kanyang karakter, hangaan siya, totoo, dalisay, mapagbigay, at mapagmahal. Ang kaligayahan ay binubuo ng mga maliliit na bagay at mga dakilang bagay. Kung nais nating maging katulad ni Kristo at tanggapin ang anyo ng kanyang karakter, dapat nating sanayin sa maliliit na bagay ang kaluluwa sa araw-araw na pasulong na pagpapakabanal. Wala na tayong oras para sayangin. Nais mo bang idiin ang selyo para magkaroon ng malinaw na impresyon sa wax? Hindi mo ito iuumpog sa marahas na pagkilos,
kundi maingat at matatag mong ilalagay ang selyo at ididiin ito pababa hanggang sa matanggap ng wax ang molde. Gayun din ang Panginoon ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kaluluwa. Hindi paminsan-minsan, kundi palaging itinatanim ng banal na espiritu ang bagong buhay ayon sa wangis ni Kristo. Ang mga gawa ay gumagawa ng mga gawi at ang gawi ay bumubuo ng karakter. Walang takot na makaligtaan ang mga dakilang bagay, ngunit may panganib sa pagliban at pagwawalang halaga sa maliliit na bagay. Ang Diyos ay Diyos ng buong pagkatao, at ang maliliit na bagay ay mahalaga. Ang Diyos ay Diyos ng buong pagkatao, at hindi Diyos ng bahagi lamang. Ginawa niya ang lahat, tinubos niya ang lahat, at dapat niyang pangalagaan ang lahat, at pagkatapos ay pagpapalain niya ang lahat, kaluluwa at katawan. Sa gayon ang buong buhay natin ay luluwalhatiin, at bawat hininga, bawat tunog, bawat haplos ay magiging kapayapaan at liwanag at kaligayahan. Amen. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid at tayo ay sumapit na po sa huling araw ng buwan ng Pebrero. Ang bilis po ng panahon at kamusta naman po tayong mga kapatid sa nagdaang buong buwan ng Pebrero? Malamang marami din po tayong mga pagsubok na nadaanan tulad po namin ganon din. Subalit ganun pa man, sabi nga sa ating pong devotional kahapon, ang lahat-lahat ng isang Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung kaya't anuman po ang ating mga pinagdadaanan, kung ang ating Panginoon ay sumasa atin, sabi nga po, napupuspos po tayo niya. Ayan, napuspos sa Kanya. Tayo po ay inaring ganap ng Panginoon. Ganap, absolute, hindi po partial mga kapatid. At dahil dyan, tayo'y naging kabahagi ng tinatawag na kabanalan ng ating Panginoon. Kung ano ang ating Panginoon ay ganon din tayo. At yun din ang gusto ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay maging katulad niya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Para po sa atin pong devotional sa umagang ito, atin pong makakasama ang akin pong kabiyak muli, si Brother Dondon Baplor, at ibibigay ko po ang pagkakataon po sa kanya para po sa kanyang unang round ng kanya pong reflection. Sige po, Brother Don. Ayan po, no? Magandang hinaan mo, ha? Ayan. Ayan. Nag-feedback po talaga. Hinaan mo na lang po yung volume mo dyan. Para sana hindi mag-feedback. Okay na? Okay na po. Ayan po, no? Magandang umaga po sa lahat at pwede po sa masugid po ng taga-subaybay ng Lord in the Morning. Good morning po sa inyo. At nawawala po kasi yung salamin ko sa laban ng mata ko ng mga kapatid. Ngayon po ay wala po talagang makakapagpigil sa gawain ng Panginoon, lalo pagka yung salita ng Panginoon ng ating pong pinag-aaralan ay wala pong makakapagpigil po nito kahit yung ahensya ni Satan, mga kapatid. Magpapatuloy pa rin kahit na hindi po gaano kaganda ang signal po doon sa lugar nila pastor, pero tayo po ay gagawa pa rin ng paraan para maipahatid po ang mensahe po sa inyong mga kapatid. Napakaganda po ng mensahe po natin ngayon, mga kapatid, ang may pinamagatang napuspusin ba yun, Sister Irene? Ibig sabihin napuspos. Napuspos sa kanya mga kapatid. Kaya tayo, sama Sister Irene na ating pang host ngayon, napuspos po mga kapatid. Kaya kahit na anong mga hindrance ang
ginagawa ni Satan ay nagpapatuloy pa rin tayo dahil ito ay para sa Panginoon. At sa kabutihan ng ating Panginoon, kabutihan sa bawat isa sa atin, tayo ay magpapatuloy pa rin sa ating morning devotional. Amen po ba mga kapatid? Ayan, amen po, no? Narinig ko po kayo sa Facebook na nag-amen po kayo. Kaya ngayon, ating pong pag-aralan muli ang morning devotional na ang sabi, alam niyo po, nung nagsalita po si Juan Bautista, sabi daw, masdan ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Ito ay itataas nila si Jesus, no? At kasama niya ang sangkatauhan na itataas, mga kapatid. Ganito ang sabi ng mataas at matatayog na nananahan sa kawalang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako ay tumatahan sa matataas at banal na dako. Kasama niya ni pagsisisi at mapagpakumbabang espiritu, upang buhayin ang espiritu ng mapakumbaba at upang buhayin ang puso ng mga nagsisisi. Ito po yung sinalita ni Propeta Isaiah, mga kapatid. At ang bawat kaluluwa, mga kapatid, na walang laman sa sarili ay napuno ng liwanag ng banal. Kaya, no, sa kanyang pagpapatotoo na ang kaluwalhatian ng tagapagligtas, ang kanyang mga salita ay halos katumbas ng mga sinabi ni Kristo mismo sa kanyang pakikipanayam, no, mga kapatid, kay Nicodemos. Kaya sinabi ni Juan, ang nanggagaling sa itaas ay nasa ibabaw ng lahat. Ang mula sa lupa ay ukol sa lupa at nagsasalita tungkol sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay nasa ibabaw ng lahat, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi binibigay ng Diyos ang Espiritu sa magitan ng sukat sa Kanya. Maaring, mga kapatid, kapag tayo ay napuspos, mga kapatid, ay magsasalita tayo mula lamang po sa langit, mga kapatid, mula ito sa taas. At kapag tayo nagsalita mula sa lupa, mga kapatid, ito ay mula lamang sa lupa. Ito ay maaaring hindi sa napuspos ng ating Panginoon. Kapag tayo ay mensahero ng Diyos, mga kapatid, ay puspos tayo ng banal na Espiritu, na ang ating mga sinasalita lamang ay nanggagaling lamang mula sa langit, mga kapatid. Dahil sabi nga ni Jesus, mga kapatid, sa Juan 5:30, hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsusugo sa akin. Kaya tayo, mga kapatid, kapag tayo ay mensahero ng Panginoon, huwag po natin palagi ang ating kalooban. Huwag po natin lagi itataas ang ating kalooban na kapag tayo ay naisinugo ng Panginoon. Kundi dapat, no, ang nagsugo ang siyang ating pong itataas, mga kapatid, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa ating, mga kapatid. So ito lang muna ang aking ma-share sa umagang ito. Napuspos. Amen. Maraming salamat po, Brother Dondon. So back to At you, Sister sabi nga Irene. po, bilang ng Panginoon na puspos sa Kanya, ating pong malalaman dito sa verse 29 to 30. Romans. Yun ang mahirap talaga. Romans 8 verse 29 to 30. Ang sabi po dito, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At siya ang mga itinalaga niya sa kanya namang itinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluluwalhati din naman niya. So napakaganda no, mga kapatid, na dahil tayo ay puspos sa Kanya, sa ating Panginoon, kaya tayo ay may karapatang tawaging anak
ng ating Panginoon. Siya ay ating panganay na kapatid. So nakakatuwa, ano? Nagkabilang tayo sa Holy Family dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. At sabi din po, God has a sovereign purpose for every believer. Each believer is significant in God's infinite, eternal purpose. God will fulfill that purpose with an absoluteness that belongs to Him in infinity. Yan po yung sinasabi doon. At ano pa po mga kapatid, dahil sa pagiging puspos natin sa Kanya, sa Romans chapter 3 verse 24, yan, Romans 3 verse 24, ang sabi po dyan, sila ngayon ay itinuring na ganap ng Kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So, dahil sa tayo ay tinubos ng ating Panginoon, kaya tayo ay inari niya niyang ganap. Sabi, the believer is purchased out of the slave market of sin. Even his physical body will redeem. So, sabi din po sa 2 Corinthians naman, pagkatapos po niya tayong iligtas mula sa kasalanan, sabi po, tayo naman ay ipinagkasundo niya. Sabi po ito sa 2 Corinthians 5 verse 18 to 20. Ito po ang sabi, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ipinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Hindi po ba napakapalad natin mga kapatid, ano? Yan ay dahil sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kung ano siya ay itinulad tayo sa Kanya, kaya nga po tayo nag-aasam ng tinatawag na Christ-like character, di po ba? Para tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang muling pagbabalik. Yun po yung tinatawag na napuspos, filled with Christ. At dahil filled with Christ po tayo, walang dahilan para tayo ay magpasakop sa kaaway, di ba? Hindi niya tayo pag-aari. Pag-aari tayo ng ating Panginoon. Sige po, Brother Dondon, para po sa iyong ikalawang refleksyon, ikalawang round. Anong audio mo? Okay na. Ayan po, no? Tama po si Sister Irene, no? Yung napuspos po talaga ay yun ay na kay Kristo, mga kapatid. No? Kaya dito, ulitin po natin yung Colossians 2:10, yung ba yung kanina? Colossians 2:10, yun po yung ating memory text na ang sabi, sa 9 na lang po, no? Sa 9, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At 10, ito po yun, at kayo'y ganap sa kaniya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Dugtong po natin yung 11, sa kaniya rin naman kayo tinuli ng pagpupuli na hindi ginawa ng mga kamay sa pagtanggal ng katawan ng mga kasalanan ng laman pumagitan ng pagtutuli ni Kristo. No? Yun po mga kapatid, no, kapag nagpasakop na tayo kay Kristo, tinanggap natin siya, mayroon tayong pagsisisi, so tayo ay ariing ganap ng Panginoon na puspos tayo kay Kristo, mga kapatid. Kaya sa mga tagasunod ni Kristo, makatanggap lamang tayo ng liwanag ng langit kung handa tayong mawalan ng laman sa sarili. No, natin yung ating sarili, ang ating Panginoon, ang ating si Kristo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya hindi natin makikilala ang katangian ng Diyos o tatanggapin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya maliban kung pumayag tayong dalhin sa pagkabihag ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Yun po, mga kapatid, no, dapat ay may pananampalataya ka nga, pero hindi naman to nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Meron ka lang pananampalataya, mga kapatid.
Pero maliban kung pumayag tayong dalhin ang sa pagkabihag ang bawat pag-iisip natin, no? Kumbaga, lahat ng ating pong makamundong pag-iisip, mga kapatid, ay iintin na natin. Pakawalan na natin ito mga kapatid at tayo ay sumunod na kay Kristo. No? Sa lahat ng ginagawa nito, ang banal ng Espiritu ay ibinibigay ng walang sukat. No? Kaya yan mga kapatid, dapat tayo ay mag-respond sa Holy Spirit mga kapatid dahil ito ay patuloy na tayo hinikayat na lumapit tayo kay Kristo mga kapatid. Kay Kristo ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Kaya sa Kanya, kayo ay naging ganap. Tayo, kapag tayo ay nagpasakop talaga kay Kristo, tayo ay magiging ganap na napuspos ng naman mula sa langit na ating mga sinasabi ay mula lang sa ibabaw mga kapatid, hindi sa lupa. No? Kapag tayo nagsasalita sa lupa, ito ay mula lamang po sa lupa mga kapatid, hindi ito kaya-aya sa ating Panginoon. Kaya nga sa pagdidisipulo po natin o yung pagiging ministeryo natin sa Panginoon, hindi lang dahil tayo tinawag mo, dapat talaga ay patuloy tayo nag-aaral pa rin ng salita ng Panginoon, yung Bible, ang ating kung sandalan kapag tayo ay laging nakakalimot. Ayan, no? Yung Holy Spirit ay tinuturo tayo kay Kristo at tayo ay muling ahasain hanggang sa tayo ay magkaroon ng mabuting na kabanalan. Nakikita ang ating kabanalan sa ating pong pagkatao. Walang Amen, Brother Don, no? At karagdagan doon po sa ating pag-aaral. Noong ang ating Panginoon ay namatay sa Kristo, kasama na po diyan yung tinatawag na pagkapako din ng ating mga kasalanan. Okay. So ang sabi po, para po sa pagpapatuloy, sabi po diyan sa Romans 6 verse 1 to 10, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa? Yan, paano nga ba tayo mabubuhay pa noon? Paroon. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo ay naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na mapaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan, subalit kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman natin si Kristo na nabubuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. At bilang panghuli, aking pumbabasahin ang Romans 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautisan kundi nasa ilalim ng biyaya. Amen. Ating pong purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin at nawa sa mga oras na ito at sa mga darating na panahon, nawa ating pong ipanalangin na patuloy tayong mapuspos sa Kanya. Bilang tugon po sa ating pong magandang devotional sa umagang ito, maraming salamat Brother Don. Ating pong mapapakinggan ang awitin po mula sa Bernardo family. Bawat isa sa ating nakaranas na umibig, di natin
Kanya tayo. Bawat isa sa ating nakaranas ng umibig, at di natin batid na ito'y nanggaling sa langit. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay manalangin. Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na bawat isa po sa amin ay iyong ginabayan. Patuloy, Panginoon, na panghawakan namin ang iyong mga pangako. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na kami, bagamat mga makasalanan, ay iyong binangon mula sa kapangyarihan ng kasalanan, Panginoon. Tunay, Panginoon, kami po ay dumadalangin na patuloy mo pong puspusin ang aming mga buhay ng iyong kabanalan, ng iyong kabutihan, ng iyong katwiran. At nawa, Panginoon, hindi na po namin hilingin pa, gustuhin na magkasala. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng karapatan na tawaging anak mo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, namin po dinadalangin lahat ng mga kapatiran sa panahon ngayon na mayroong mga kanya-kanya pong suliranin, maging ito po ay sa kalusugan, at ganoon din po sa mga buhay espiritual, Panginoon. Patuloy ka pong gumabay sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng mga leaders mula General Conference hanggang local churches. At naman, Panginoon, ng mga bumabagabag sa amin, lagi po namin tatandaan na naririyak ka po. Kami po ay iyong inaring ganap ng buong buo, Panginoon. At sa amin pong paglakad, sa amin pong journey ng aming pananampalataya, nawa amin pong i-focus ang aming pong atensyon sa iyo lang, Panginoon. Wala kaming ibang tignan kung hindi ikaw. At batid namin, Panginoon, na wala pong ang karapatan, ang kasalanan, walang karapatan ang kalaban upang kami ay hadlangan sa paglapit sa iyo sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kami po ay patuloy mo pong pinapatawad sa lahat po ng aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Tayo po ay muling magsama-sama bukas. Monday to Friday po, lagi po nating tabayanan ang Lord in the Morning Devotional. Umpisahan po natin ang ating araw sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoon. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayaw sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayaw. Ibabalit ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo.